Yo, what's up mga tropa peeps? Welcome back to my vlog at magandang gabi po sa inyong lahat. At ito, topic natin ang ating pinaka-paboritong senador dahil nga po ito ay lagi nagpapamalas ng kanyang kaingutan. Sa totoo lang, kapag po napapanood ko si Robin Padilla, tingin ko sa sarili ko parang matalino ko eh. Bakit? Yung po mga pinagsasabi ni Robin Padilla doon po sa impeachment court medyo parang out of this world na. Parang out of context na yung mga pinagsasabi. Nako, reaction na lang natin tong video Pakinggan po ninyo. Mga tanong, maiksi lang po ito. Saan po kayo pinanganak? Sa Nueva Ecija po, Your Nueva Ecija. Opo. Saan po kayo nakatira ngayon? Sa Manila po. Manila. Saan po kayo nag-aral? Central Luzon State University po, ng accountancy. And then, Arellano po, University ng Juris Doctor. Okay. Saan po kayo nakaikot na sa bansa natin? Nakaikot na po ba kayo ng Mindanao, sa Bicol? Marami na po akong naikutan, hindi ko na po maalala lahat, sir. Opo. Kayo po ba ay nakarating na sa BARM? Yes po, Your Honor. Opo, saan po sa BARM? Sa Sulu? Sa Basilan? Maguindanao? Hindi po matandaan? Hindi ko po matandaan, Your Honor, kung saan. Bicol po. Nakaikot na po kayo sa Bicol? Yes po, Your Honor. Saan po sa Bicol? Sa Camarines Norte? Sa Camarines Sur po. Sur? Sa Norte hindi pa po? Hindi ko po maalala kung Nakaikot na po kayo sa mga bundok? saan po, Your Honor. Mga bundok? Yes po, Your Honor. Nakita niyo na po ba ang pangangailangan ng mga tao sa malayong lugar? Katulad ng gamot? Katulad po ng pagkain? Ito ba't mo tatanungin ko nakaikot na ng bundok? Auditor to di ba? Accountancy ang kanyang pinagkatapusan na degree, di ba? Ba't kailangan niya mamundok? Ba't kailangan niyang libutin ang mga BARM, ang kung saan saang panig ng Pilipinas? Ang trabaho nito ay i-audit ang pera ng taong bayan. Hindi naman niya kailangan bumaba sa grounds, bumaba doon sa mga lugar na kabundukan, BARM, Sulu, Zamboanga, para lamang makita kung ano ang mga pangangailangan ng tao doon dahil hindi naman niya trabaho yun. Ano ba, Robin? Ay, Wala naman po akong na-observe, Your Honor. ayun, wala. Hindi po kayo exposed. Exposed po ba kayo sa threat ng terrorism sa bansa natin? Nabalitaan niyo po ba? Ang ISIS, ang NPA, ang Abu Sayyaf? Exposed po ba kayo doon sa mga balita? Sa news po, may Sa mga news. balitaan po ako, Your Honor. Opo. Alam niyo po ba na kung gaano nakagrabe ang terrorism? Wala po akong threshold, Your Honor, to determine. Wala po. Pero kayo po ang humahawak ng investigasyon patungkol sa confidential fund. Tama po ba? Hindi po siya investigation, evaluation po. Evaluation po. Tama. Ibig ko sabihin, kahapon po, Evaluation. Hindi siya sa investigasyon, sa evaluation siya. Saka bakit mo tatanungin ko expose sa mga terrorism itong taong to? Sa totoo lang, wala nga siyang pakialam dun di ba? Hindi naman yun ang kanyang profesyon, hindi naman yun ang kanyang trabaho. Tapos isa pa, yun nga ito na nga yung punto, di ba? Kung meron mga panganib ng terorismo dito sa ating bansa, tapos meron tayong vice presidente na yung confidential funds hindi pa ginagastos ng tama, nilulustay, pinapamigay, pinapambonus at pinapamahagi sa kanyang mga kaalyado, sa kanyang mga tauhan at sa kanyang mga ano ba tawag dito? Julalay, mga supporter ba, kung ano man ang tawag niya sa mga pinagbibigyan niya ng pera. Diba? Lalong hindi masosolve ang issue ng terorismo dito sa ating bansa. Kasi, ayan yung confidential funds na dapat sana panlaban dyan, hindi nagagastos ng maayos. sinabi ninyo na gumawa lang kayo ng preliminary investigation. Tama po ba? Preliminary inquiry. Hindi po part po siya ng process namin na mag-issue po kami ng EOM. Opo. So, ibig po sabihin, kahapon kasi narinig ko parang yung ginawa nyo, preliminary lang. Yung EOM po, preliminary lang. Naku, huminto pa. Hindi po yung konklusyon. Kung ang tinutukoy niyo po ay yung... Meron po kasi yung provision as to the Joint Circular as to tinatawag na prima facie. Pakisagot na lang po kung konklusyon pa po yun. Final? Hindi po kasi we require... So, hindi po final. Based on the EOM po. Konti lang po oras ko, hindi po final. Sa EOM po, yung EOM po hindi po final. Hindi po final. Opo. Kayo po ba yung naniniwala na ang mga confidential agent ay dapat Naku, nag-iikot-ikot. magpakilala? Ayan.
Sabihin ng kanilang mga totoong pangalan. Wala pong provision as to that po sa joint circular, Your Honor. Opo. Kayo po mismo, palagay niyo po, sa personal po ninyong pagkakaintindi, ang mga confidential agent dapat po bang magpakilala? Since that calls for an opinion, hindi po ako authorized to express that, Your Honor. Ano pong definition niyo ng confidential? Based on the joint circular po, ang confidential expenses ay yung Hindi po expenses, confidential lang po. Bilang kayo po ay abogado, ano pong pagkakaintindi niyo sa confidential? classified po, Your Honor. Okay. Boss, sa next na lang po ako round. Susundan ko lang po yung mga tanong ko kanina. Kabayan, never siya. Opo. No, Yung una- ayan na. Ano ang pagkakaintindi mo sa confidential? 'Di ba? Ang gusto ng puntuhin dito ni Robin Padilla, papunta na to do sa kapag confidential, unclassified, tapos sikreto. 'Di ba? Dapat hindi pinapaalam sa publiko. Totoo 'yun, yung confidential funds eh. Yan lang naman talaga pinagtatalunan yung confidential funds. Totoo 'yun, yung confidential funds nga ay sikreto. At kapag nabunyag yan, talagang magkakandaletse-letse ang ating Intel community. 'Di ba? Magkakandaletse-letse yung mga agent natin, yung mga ginagamit nating spy, talagang malalagay sila sa alanganin, manganganib ang kanilang mga buhay. Totoo 'yun. 'Di ba? Hindi tayo against doon sa dapat kapag confidential. Kaya lang, 'di ba, kapag confidential, hindi naman pwedeng kapag confidential funds, hindi na ito maliliquidate. 'Di ba? Alam niyo po sa totoo lang, ang dami na pong nagdaang presidente na may mga confidential funds. Digong, Noynoy, GMA, ERAP. Napakarami na po, 'di ba? May mga confidential funds 'yan. Ang AFP may mga confidential funds 'yan. 'Di ba? Hindi po pwedeng walang confidential funds ang mga ahensya ng gobyerno na 'yan. 'Di ba? Kaya nga tayo namumuhay ngayon sa kapayapaan, peace and order dahil po diyan sa confidential funds na 'yan. Ang resulta po niyan ay kapayapaan. Wala pong nangyayaring gulo. Ngayon, kung mapapansin ninyo, kailan ba nagkaroon ng issue sa confidential funds? Neto lamang. Baka maaaring nagkaroon din ng issue mga nakaraang panahon, mga nakaraang presidente, nakaraang vice-presidente, nakaraang mga senador, nakaraang mga chief of staff, mga AFP, di ba? Pero dito, nang ako'y mamulat at magkaroon ng isip sa mundo ng politika, ngayon lang, nagkaroon ng issue sa confidential funds. Kahit nung panahon ni Gloria, parang wala naman ako narinig na ganyan kay Pinoy, kay Digong, di ba? Wala. Dito lang talaga, kay Sara Duterte, kay PBBM na administration, nagkaroon ng problema sa confidential funds. At bakit nagkaroon ng problema sa confidential funds? Bakit? Kasi nga hindi ito na ipaliwanag ng maayos kung paano ito ginastos, kung paano ito inubos, kung paano ito nilustay, kung paano ito pinamahagi, at kung paano ito ibinigay sa mga dapat ay nagbibigay sa atin ng Intel. Yun lang naman talaga ang problema dito Nagkulang si Sara Duterte ng pagkakataon kung paano ito ginastos, hindi niya maipaliwanag. Diba? Ngayon lang naman niya nagkaroon talaga ng problema diyan. Yun ang totoo diyan. Diba? Parang tineteknikal pa ni Robin Diba? Kung cheque ay 125 million December 20, 2022, tama po ba? Yes po, Your Honor. Opo. Batid niyo po ba na ang founding anniversary ng CPP-NPA ay December 26? Wala po akong personal knowledge about that, Your Honor. Opo. Dahil wala po kayong, katulad ng sinabi, Senator Lacson, wala po kayong clearance, ano? Pangalawa, second check po, 125 million, January 31, 2023, tama po? Yes po, Your Honor. Opo. Ang NPA founding anniversary po ay March 29. Batid niyo po ba yun? Wala po akong personal knowledge about that, Okay. Your Honor. Third check, 125 million, April 18, 2023. Tama po ba? Hindi ko po matandaan yung date po ng check May I refer po to the check? Stopwatch, please. Diba?
ano ba malay nitong si Mawil o Wamil, kung ano ba kanalaman niya, kung ano mga ano yan, kung ano ang anniversary niyang grupo na yan, anong pakialam niya diyan? 'Di ba? Ano ba ang paki niya kung may mga anniversary yan? Alam niyo, malayo talaga no? Malayo talaga yung mga pinagsasabi ni Robin diyan. Mga pinagtatatanong niya, parang alam mo ba, bakit mo tinatanong yan? Para saan? Anong gusto mo nga ipaintindi sa amin? Anong gusto mo nga puntuhin? 'Di ba? Kasi alam nyo, out of context Wala talaga sa topic yung kanyang mga pinagtatatanong. Wala talaga doon yung konteksto. Parang kung ikaw ay nakasubaybay sa impeachment, masasabi mo, ba't tinatanong ni Robin to? April 18, 2023 po, yung 125 million. Yes, Your Honor. Ang 50th po, golden anniversary ng NDF, National Democratic Front, ay April 24. Kaya ko po nabanggit lahat to. Ito pong mga dates na to, noong December 26, March 29, April 24, lahat po ito, walang nangyaring attack. Lahat po foiled. Wala po, for the first time, wala pong nangyaring attack. Kasi tuwing founding anniversary may attack. Ang tanong ko po, Ginoong Kabayan, naniniwala po ba kayo na malaki ang papel ng confidential fund at confidential agent? Depende po yan sa kung ano po talaga yung mandate ng agency po, Your Honor. Alam naman po natin na ang DepEd, saan po nanggagaling? Ang Naku. tinatawag namin sa Ito kinokonekta niya. Alam mo Robin, okay sana Okay, ang ganda ng punto mo. Maaring baka nga nakatulong yun. Yung mga confidential funds na yun. Para mapigil ang mga pag-atake. Pero, di ba Robin Padilla, hindi mo ba naisip na kung yan talaga ang naging dahilan at pinagkagastusan ng confidential funds ni Sara Duterte, bakit hindi niya inilagay doon sa kanyang report? Sa accomplished report ba yun? O kung paano ginastos yung pera, bakit hindi niya pinaliwanag? Diba? Alam niyo, sa totoo lang, ang ganda ng mga tanong ni Robin. Kung etong pera natin, etong 612 million, na pera ng taong bayan, ay ginastos ni Sara Duterte nang walang pagnanakaw. Hindi ibinulsa, hindi inilagay sa kanyang sariling kapakanan, hindi pansariling interes ang pinagkagastusan. Napakaganda po. Napakaganda. Kaya lang nga ang problema, Robin Padilla, napakahirap ipagtanggol ng confidential funds ni Sara Duterte. Unang-una, paano mo ipagtatanggol ang confidential funds nitong si Sara Duterte kung siya mismo hindi niya maipaliwanag, hindi niya masabi kung saan niya ito nilustay. Kaya alam nyo, itong mga tanong ni Robin, malaki daw yung papel ng agent ng confidential funds. Totoo yun. Diba? Malaki talaga ang papel niyan. Diba? Actually, kaya nga natin nilalaanan ng pondo yan para sa katahimikan, kapayapaan, at peace and order dito sa ating bansa. Hindi mo ba naisip, Robin? Kaya pala, kung bakit walang pag-atake? Hindi mo ba naisip na baka yung confidential funds ni Sara, kaya walang pag-atake, ibinigay dun sa grupo? Kaya pala walang naganap na pag-atake for the first time kasi ibinigay pala dun sa isang grupo na yun para hindi sila manggulo. Hindi mo ba naisip yun? Kaya pala walang maipaliwanag si Sara Duterte kung saan nilusta yung pera. Diba? Yan yung hindi naiisip ni Robin Padilla. Alam nyo, nung
nung sinabi yan ni Robin, nung inisa-isa niya yung mga date. Alam niyo, pumasok agad sa isip ko. Baka binigay doon. Kaya walang nangyaring atake at panggugulo. Baka binigay doon. Baka yung sinasabing safe house na nabayaran ng 2 million sang araw. Baka doon binigay. Sinabi lang na safe house, sinabi lang na merong ano tawag dito, ginastos lang sa sa isang ano tawag dito, ginastos lang doon sa bahay na yon, o safe house o warehouse. Pero doon pala ibinigay, kaya pala walang nangyaring panggugulo. Diba? Alam mo, ito si Robin, walang dating no, yung mga kanyang mga pinagsasabi. Communist Party po, ano? Meron po kasing pangkat guerrilla, pangkat politikal. Yung pangkat politikal, yan po yung mga estudyante na nagagaling sa universidad. Sang-ayon po ba kayo doon? I cannot answer that po, Your Honor. Okay, dahil wala nga po pala kayong clearance. Maraming salamat po. Diba? Dahil nga po, wala nga po pala kayong clearance. Ginagaya pa si Ping Lacson. Yung kay Ping Lacson, ang punto ni Ping Lacson, yung walang clearance, yung wala siyang security clearance para malaman yung mga tunay na pangalan na ginagamit ng mga alias. Doon lang naman yun yung sinasabi ni Ping Lacson. Hindi naman yung patungkol sa wala kang clearance na wala kang alam. Ikaw, Robin, ang wala kang alam. Puro ka Duterte, puro ka pagtatanggol kay Sara. Maliwanag na nga na yung confidential funds nilustay, ginastos ng walang paliwanag. Ano yun? Okay lang yun? Tama lang ba yun? Nilustay yung pera ng taong bayan? Tapos hindi na ipapaliwanag. Ano yun? Kapag binigay yung pera, bahala ka na dyan, gastusin mo na yan, sige na. Vice Presidente ka naman, may confidential funds ka, sige, lustayin mo yan, bahala ka sa buhay mo kung saan mo ubusin yan. Iko-connect mo pa doon sa mga anibersaryo, parang ang dating binigay ba doon? Kaya walang panggugulo. Kasi kung meron naman talagang intel, nakakuha ng intel, na-spoil yung na-spoil yung planong pag-atake. Bakit hindi nilagay sa paliwanag kung paano nilustay yung confidential funds? Diba? Napakasimple. Ikaw pa nga ngayon ang nagpapaliwanag niyan. Bakit na ipapaliwanag mo? Samantalang hindi naman na ipapaliwanag ni Sara Duterte. Diba? Ganun lang kasimple. Ganun lang tayo. Ganun lang natin kinokontra si Robin Padilla. Bakit? Walang kwenta ang kanyang mga pinagsasasabi. Yung tao na kinakausap mo, nagtapos ng kanyang pag-aaral, accountancy, nakapag-juris doctor, nakapag-abogado. Ikaw, ano ba ang may pagmamalaki mo? Wala. Ex-convict ka lang naman. Diba? Wala kang may pagmamalaki. Wala kang maibabating-ting dun sa taong kinu-question mo. Dahil lamang, diba, dapat nga, pakita mo, wala kang kinikilingan, wala kang kinakampihan Pero dahil nga sabi mo nga, kahit sunugin ka, Duterte ka. Diba? Kaya hindi na kami magtaka kung magtanong ka ng mga ganyan. Kung ang mga salita mo, ganyan. Ang mga punto mo, ganyan. Puro pabor kay Sara. Puro pagtatanggol kay Sara. Diba? Nagiging abogado kayo ni Sara Sa halip na ipakita mo sa amin na deserving kang naging number 1 kang senador noong 2022 election. Ngayon, parang pinapakita mo na dapat magsisi ang mga bumoto sa'yo. Diba? The way ka magtanong, parang nasa kanto ka lang. Parang nagiinuman lang kayo. Parang nasa kanto lang kayo na nakaupo kayo sa, sa ano tawag doon, sa bangketa.
tumatagay kayo, tas tinatanong mo yung kumpare mo, parang ganun ang datingan mo eh. Kulang sa galang, kulang sa respeto. Parang ang gusto mo manindak. Parang ang goal mo sindakin yung tao, maliitin yung tao. Pero hindi Robin Padilla. Ikaw ang nagmukhang sanggano. Tama nga, bad boy of the Philippine cinema ka. Hanggang Senado, dala-dala mo yun. Dahil bobo ka. So yun lamang po, maraming salamat sa pagsama nyo dito sa aking vlog na ito. Ingat po kayo, nasa mang panig kayo ng mundo. Momo at chup chup, love you, God bless us all Pilipinas. God first. Salamat po.